Good provider ba, Mr. Mo? Pero sobrang manumbat. Grabing manumbat. Ito ba yung na-experience mo sa araw-araw? O linggo-linggo o kinsenas katapusan? No? Pagka sinusulitan ka ng sweldo niya o kaya kapag may hinihingi kang material things or mga gamit sa bahay or pantuition ng mga bata, grabing manumbat. Lalo na kapag kagalit. At lalo na pagka meron kang ginawa na hindi niya nagustuhan. Sumbat dito, sumbat doon. Pero grabe ang pagpo-provide. Lahat ibinibigay. Pati luho mo, damay. Luho ng mga bata, damay. Sa madaling salita, ang dating nito ay parang nai-spoiled kayo. No? Pero, maraming sinasabi. At grabe yung emotional at psychological abuse, no, in summary. Okay? So, cheater din to. At the same time ay marami pang ibang mga narcissistic traits na ipinakikita. Okay. So, ang tawag dito ay communal narcissist or pro-social narcissist. Ito yung mga narcissist na ginagamit yung pagiging provider nila para mag-build sila ng image na sila ay excellent provider, sila ay successful kasi naibibigay nila yung pangangailangan ng pamilya. No? Ito yung mga nagbubuhat ng bangko kapag may mga kausap na kaibigan o mga kakilala na, abay, ang aking asawa ay talagang yan ay sunod sa luho yan, at saka yung mga anak ko, walang masasabi ang mga yan sa akin, mga ganon. So, yun ay kanya talagang gustong mangyari. Kaya grabe yung kanyang pagpo-provide. Kung hindi man niya ma-provide lahat, at least naibibigay niya yung mga basic na pangangailangan. So ito ay image management para maganda yung maging tingin ng kanyang mga kaibigan, mga kakilala, kapamilya sa kanya. Pero abusive. Grabe yung psychological abuse na inaabot mo, pagmumura, gaslighting, sinasabihan ka na sensitive ka, may tililing ka, may topa ka, at kung ano-ano pa. Tapos yung mga bata, feeling niya extension ng sarili niya. Conditional ang pagmamahal niya sa mga bata. Bibigyan kita ng iPhone 17 Pro Max kapag ka ikaw ay nag-top sa klase o kapag ikaw naging summa cum laude o kaya naging valedictorian ka. Kung walang ganyan, wala kang mapapala sa akin. At ang nangyayari, yung mga bata ay hindi niya binavalidate yung emotions ng mga bata, binabaliwala niya yung emotions ng mga bata. Ang kanya lang pinapansin o pinupuri sa mga bata yung achievements ng mga bata. Kaya mataas yung chances na isa doon ay maging narcissist. Yun ang ginagawa niya. Ginagamit niya yung pera para mahawakan sa leg yung mga bata, mapasunod niya at nang mapasunod din niya yung misis niya. So yan ay mapanganib. Kasi nagkokos yan ng chaos sa family. So meron ditong dysfunctional family. Nangyayari ito sa mga mayayaman eh. No? Yung mga mayayaman talaga or even sa middle class, yung mga middle class, no? Ganyan ang nangyayari. Very conditional ang kanyang pagbibigay. So, dito lagi nyo tatandaan na may string attached. Laging may return of investment yung datingan. No? Parang ginagawa niyang business o ginagawa niyang investment yung mga bata at asawa niya. So, yun yung sad story about this one. Okay? So, kung ganito ang iyong mister, comment down below. No? And if you would like to talk to me and nang mailabas ninyo yung inyong nararamdaman and mag-guide ko rin kayo, no? Para gumaan din yung loob nyo at alam niyo yung gagawin nyo. So, mag-book kayo dyan. Lalagay ako ng contact dyan. Okay? So, mag-message lang kayo dyan. Ako yung makakausap niyo dyan. Ako nagre-reply. Ako rin yung mismong magko-coach sa inyo. Okay? See you in my next content. Bye for now.